bakit daw ako nagpastor? Ang pinaka naging sagot ko, hindi ko alam kay Lord, pero tinawag niya ako, kaya ako nagpastor. Ang punto ko, hindi ko pinangarap, hindi ko ginusto, at hindi ko pinag-pray o sumagi sa isip ko na maging isang pastor. Oo, aminado ko, gusto ko lang mag-share ng gospel, gusto ko lang mag-lead ng Bible study, o gusto ko lang tumayo dun sa harapan at mag-share ng salita ng Diyos. Pero hindi ibig sabihin nun, gusto ko maging isang pastor. Kasi alam ko, mahirap at hindi lang sobrang hirap, kundi stressful at minsan nga nakaka-burnout daw ang pagiging isang pastor. Hindi ko alam kung bakit ganun yung sinasabi ng iba. Pero for me, in my experience, naniniwala ako na yun ay isang normal na nangyayari sa isang kagaya ko na pastor. Pero ano ba yung gusto ko talaga? Ano ba talaga yung ambisyon ko? Ang gusto ko talaga ay maging isang agriculturist o magaya yung work ng aking nanay. Isa siyang graduate ng BS Agriculture and gusto ko sanang maging katulad niya pero sa ibang industry. At ang pinakapangarap ko na pasukan na trabaho ay ang San Miguel Corporation. Actually, sobrang aim at sobrang pangarap ko yun. Kaya lang, hindi ganun ang plano at gusto ng Panginoon. Hindi ganun yung kalooban niya sa akin. Kaya masasabi ko, hindi ko man naabot yung pinakapangarap ko sa buhay. At least, yung layunin ng Diyos sa buhay ko ay nagagawa ko, nagagampanan ko. At natutunan ko na siyang gustuhin, yakapin, mahalin, at gawin yung aking dapat gawin bilang isang lingkod ng Panginoon. Kaya lang yun nga, no? Napaka-imposible talaga kung paano ko pa rin maaabot yung income ko monthly. Yung income na pinapangarap ko way back pandemic. Pangarap ko, laging sinasabi sa nanay ko, at yung gusto ko talaga, income monthly na 100,000 pesos. Kaya lang hindi ko alam kung paano mangyayari yun. Dahil nga, bilang isang pastor, we are living by faith at tiwala lang palagi sa Panginoon. Kaya kapatid, churchmate, tiwala lang tayo sa Panginoon. Live by faith every day. See you on the next video. God bless you.